So yun, banateros, mga kabiyaya, good morning at andito pa rin kami sa China. Siyempre, pro-China, andito sa China. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ay nandito na ho kami sa Shanghai. At bumiyahe po kami sa tren na halos 6 hours at nangapal ang aming mga puwit. Pero enjoy naman. Sobrang ganda ng view, ganda ng experience. Sa totoo nga, may mga bago kaming nagiging kaibigan dito lalong-lalo na ni Sir Jack. Hindi, ng lahat naman na Banateros Brothers. Talagang tawag dito dumadami yung kaibigan namin na ikilala at yung experience nga at sobrang sarap talaga sa pakiramdam. Pero ang pinakamasarap sa lahat ay hindi ko pa naman napupuntahan lahat pero kung usapang alam niyo yun, kung usapang China or pinaka gusto ko dito ay yung klima. Dahil dito sa Shanghai, malamig. Hindi katulad doon sa unang pinuntahan namin sa Guangzhou ba yun? Guangzhou? Attorney ko ba yan? Guangzhou ba yun? Guangzhou? Oo. Mainit. Mainit ho doon. Dito po, malamig. Malamig ang klima dito na ayon sa aking kutis. Pero ito pa ang pinakamalupit. Nakita namin siguro sa buong laki ng Shanghai nasa 1% pa lang yung nakikita namin, pero sobrang manghang-mangha na kami sa mga nakikita namin dito, sa mga high-tech na kagamitan. Sa bawat hotel na pinupuntahan namin ay may mga robot, may mga upgraded alam mo yun, mga upgraded na mga kagamitan, kagaya na lang ano bang upgraded dito. Marami dito upgraded itong kortina, kapag ginalaw mo biglang bubukas ng kusa, no? Kapag ginalaw mo yung kortina, gaganunin mo lang yung kortina, guys. Hindi ko na pakita ko sa inyo, kusa siyang bubukas. So ganun ka high-tech na rito, pati kortina Pero ang isa sa mga tumatatak sa isip ko dito, mga banateros, habang naglalakad ako, habang nakikita ko yung nagagandahang mga sa mga project or mga building, mga kung ano nakikita ko dito na para sa akin ay wala sa Pilipinas. Alam nyo, may isang tao na lahat ng nakikita ko ngayon dito sa China ay kinuwento niya sa akin. Kinuwento niya sa akin na kung siya man ay papalarin or talagang gusto niya yung ganitong mga kung ano yung nakikita ko dito, yun yung i-adapt ng Pilipinas. So yun, alam niyo, sa totoo lang pwede nga siya maging presidente, no? Pwede siya maging presidente ng bansang Pilipinas. Dahil kung usapang upgraded lang or para kahit papano ay umangat-angat naman tayo, hindi sa pagiging third world country, siya talaga dapat. Alam mo siya, pang all around. Siya na ata ang head ng head sa buong Pilipinas ng engineering. Sobrang grabe yung utak niya. Yung mga nakikita ko dito, talagang kinuwento niya na to sa akin na ganito yung plano niya, ganito yung katulad niyan sa sobrang grabing nakawan ngayon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Talagang alam mo yun na biruin mo ilang trilyon. Yung utang natin nasa 8 trilyon na. So yung 8 trilyon na nadagdag sa utang natin, malaking na pala yun. Malaking pag-upgrade na ng bansa natin. Yung mga kalsada, pwedeng alam nyo, kalsada rito, 4 hanggang 3 patong. Isa dito, sa baba, syempre, sabi ko na 5. No, parang nasa 5 na. Isa yung sa lapag, isa pa yung may overpass, may may nasa taas pa, may nakapatong pang ganon, may isa pang ganon at may isa pang ganyan. Patong-patong po yung kalsada dito, kaya sobrang ganda ng pagtakbo ng mga sasakyan, no? Walang traffic. Siyempre, kapag stoplight, natural na huminto ka. Ang tanga-tanga nga nung comment dun ng basher sa
vlog ko na sabi niya ano daw, tawag dito, sinungaling daw ako, hindi daw nagta-traffic, pero kita daw sa video na, na huminto yung sasakyan. Malamang hihinto yung sasakyan traffic light nga Kamote ka ba? O dinadala mo yung pagiging kamote mo pati sa social media. Wag ganun, no? Siyempre traffic light, hihinto yan. So yun nga na mabalik tayo doon kanina na etong mga nakikita ko ngayon dito sa China ay ikinuwento na sa akin nito at planong gawin, no? Sa totoo lang sinabi niya nga sa akin na kung naging presidente lang ako yung humawak ng budget ng Pilipinas, yung 8 trillion na utang ng Pilipinas, yung trillion na nawawalang pera ngayon, sobrang laking pera na ho niyan para i-upgrade. Andiyan nga yung una-una, yan, yung sinakyan natin papunta rito si Shanghai, yung bullet train. Grabe, sabi ko sa inyo, yung bullet train. Halimbawang naka-stop yung tren na sinasakyan nyo, naka-stop, 'di ba? Pag dumaan yung isang tren katabi ng tren nyo na sinasakyan mo at nakahinto ka, sobrang grabe. Talagang ramdam na ramdam mo yung yanig at alam mo yung sobrang haba ng bullet train dito, biglang dumaan lang sa'yo ng isang ganyan. Ganun kabilis. At ang pinakamaganda rito, ang pinagtataka ko pa, sobrang bilis niya pero walang alog. Alam niyo ba yung sa cellphone niyo mga banateros, mga kabiyaya, yung sa cellphone niyo, 'di ba? Minsan kapag nagsi-cellphone kayo, 'di ba, maalog yan. Pero kapag pinindot niyo po yung stabilizer, biglang kumakalma yan, parang hindi mo siya nabitbit, parang nakapokus. Parang sa madaling salita, no, sa madaling kwento, yung ulo ng manok. 'Di ba yung manok, ganun-ganunin mo, naka-stop pa rin yung ulo kahit anong galaw mo ng katawan. Ganun sa tren. Walang ay naku po, ewan ko na lang. Siguro may mga OFW naman dyan na magpapatunay na totoo itong sinasabi ko. Namamangha lang ako Alam ko naman yung iba is nakasakay na dyan. At hindi naman ako matatawag sigurong mundo or ignorante. No, pero siyempre alam naman na natin na nakasakay na ako ng tren ng Pilipinas. Hindi ganoon ka-smooth. Sorry, hindi ko nilalait ang bansa ko. Bansa ko mahal na mahal ko 'yan. Kaya nga pinaglalaban ko ngayon 'yan Pero yung tren sa Pilipinas versus tren dito, walang-wala. Sobrang walang-wala. Biruin mo, sobrang bilis ng takbo na halos nasa 400 to 300 per mile. Kung hindi ako nagkakamali. Pero yung alog yung impact sa loob, sobrang smooth. Pwede kang maglakad habang hindi ka matutumba Pwede kang maglakad habang tumatakbo. Pwede kang hindi ka matutumba, hindi ka mababalibag kasi nga smooth nung takbo. Yun nga yung isa sa mga pinagtataka ko na paano nangyari yun? Paano nila nagawa na ganun kabilis pero ganun ka-smooth? No? Tsaka at dito pa, isa pa, yung sa Grab, yung sa mga taxi. No? Bukod sa Pilipinas, para sa atin, parang sobrang ganda na ng BYD, Tesla, or yung mga electric car. Diba? Para sa atin, parang pag meron ka na niyan, parang sikat ka or puging-pugi ka na, di ba? Pero dito, mga banateros, mga kabiyaya, taxi lang nila yun. Grab lang nila yun, ha? Pinangahanap buhay lang nila yun. BMW nga, pinangahanap buhay lang dito Samantalang sa atin, di ba, pag naka-BMW ka, feeling rich kid ka na, di ba? So, ganon, mga banateros. At ang pinakamalapit pa dito, lahat upgraded. Cellphone, lahat. Halimbawa, hindi kayo magkaintindihan dahil siyempre, Chinese siya, Pilipino ka. So, yung kadalasan dito, hindi marunong mag-English din. No? Talagang nakapik sila kung ano yung language nila dito. So, yun lang yung talagang mas naiintindihan. Bibihira. Bilang lang ang mga Chinoy or mga Chinese na marunong sa English.
So, upgraded pati yung cellphone, magsasalita ka lang dun, automatic translate. Yung Grab, sasabihan lang nila yung monitor nila na sa ganito tayo pupunta, hanapin mo yung ganito, hanapin mo yung ganyang location, yung ganitong location, malapit sa ganito, malapit sa ganyan, doon tayo pupunta. Automatic yun, sasabihin lang nila doon yung sa screen nila. Ganong kalupit. Kaya nga sobrang namamanga ako dito. Tapos, yung mga ilaw, yung ilaw, syempre, yung mga building, yung linis pa ng lugar. Alam nyo, yung linis ng lugar sa iba't ibang lugar ng China. So, although may mga siguro, may mga madudumi din dito, pero alam nyo na may naaalala ko dito, yung linis ng lugar, yung KOJC compound. Yung Prayer Mountain tsaka Glory Mountain na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Grabe, halos ganito. Yung tipong basta sa tutusin parang ano nga mas mabango pa nga ang KOJC compound. Kasi doon pagpasok mo pa lang yung alam mo yun, yung klima sobrang nakakabuhay, yung bango, yung linis, alam niyo, sobrang sarap ng ganun pamumuhay kapag malinis talaga. Alam niyo ako, madumi nyo man akong tignan pero sobrang linis ko pagdating sa bahay. At saan ko natutunan yan? Sa KOJC. Sa pamumuno ni Pastor. Doon ko natutunan lahat yan yung dati. Although malinis naman din ako nasa bahay pero dati talagang okay na yan, malinis na, pero iba pa pala yung may bango at linis. 'Di ba? So, grabe. Lahat ng nakikita ko dito, halos may tuturing ko na parang sa Davao na rin. Kasi, bakit sa Davao? Yung mga tao, hanggat kulay red pa yung signal, bago tumawid hindi talaga yan tumatawid, mga banateros. Tsaka dito, ang mga sasakyan, priority nila yung mga naka-scooter na mga bike. Mga naka-electric motor. So, ganun dito. Nagtataka nga kami kasi kung sa Pilipinas, baka sinasagasaan na lang yung mga yan. Dito, ang sasakyan mismo ang humihinto sa kanila. Sila yung pinapadaan. Ganun kalupit dito. Tsaka disiplinado yung lugar at yun nga, yung malinis. Ang sarap maggala-gala ang sarap maggala-gala kapag malinis talaga yung lugar. So, marami kaming pupuntahan. Hindi ko alam kung makakasama ako mamaya sa Disneyland. Kung hindi ako nagkakamali, pupunta ata doon. Pero, ang inaano ko kasi, medyo masakit yung ulo ko. Kasi nga, sobrang haba ng biyahe at napainom din. Siyempre, kailangan namin gumimik. Oo. Diba? Minsan lang tayo makapunta sa ganito Huwag lang, ako sasama ako kung goods naman yung pakiramdam ko at hindi mataas. Matakot ako sa mataas na lugar Kaya nga hindi ako sumampa dun sa nakaraan, diba? So ngayon, pag-usapan naman natin ang politics. Binabash ngayon si VP Sara Duterte dahil doon sa sinabi niyang masamang damo matagal mamatay. Tapos BBM. Una-una, maraming meaning ng BBM. Pangalawa, hindi naman tinumbok ni VP Sara na si BBM na yung mamamatay. Pangatlo, kung mapapansin niyo doon sa sinabi, masamang damo matagal mamatay. Umistap, tapos BBM. Wala naman nakalagay doon na si BBM. Diba? Magagalit tayo doon kapag hindi pala tayo magagalit. Tawag dito, medyo pangit yun kapag sinabi ni VP Sara na masamang damo matagal mamatay si BBM. Diba? So medyo Paul yung kaso wala naman sinabing ganun si BP Sara. Ngayon binabash at tinatadtad si BP Sara ng mga bayarang vlogger. Alam naman na natin yan, syempre. Yan ang isa sa mga tigapagtanggol ni Marcos Jr. Yung mga bayaran na vlogger na yan. Alam nyo naman, kotang-kota nga yan dito. Nung pumunta nga ng China nga yan, mga yan, hindi nila binlag kung ano yung ganda ng China rito kasi mapapahiya lang sila. So, para sa akin, goods naman yung sinabi ni BP Sara. Tsaka totoo yun, ha?
Ang masamang damo, matagal talagang mamatay. Tingnan mo nga, 'di ba? Si Boying Remulla, o hanggang ngayon buhay pa rin samantalang hindi naman natin pinapanalangin na mamatay na si Boying Remulla, hindi ho ganoon. Ang pinupunto ko ho dito is dati nagkasakit at inamin din mismo yan ni Boying Remulla na na nagkasakit siya, 'di ba, ng cancer. So kita natin dati, 'di ba, butot balat, iba na yung kulay. So akala natin talagang mamamaalam na etong si Boying Remulla, pero naka-recover pa. Masamang damo nga eh. 'Di ba? O ngayon si Martin Romualdez, kung makikita niyo, 'di ba, dumalaw si Martin Romualdez sa tawag dito sa ano ba to, sa burol nung mga estudyanteng namatay dahil sa nangyari dun sa Leyte. Mamaya pag-usapan din natin yan. So, dumalaw siya. Tingnan mo si Martin Romualdez ngayon, sobrang payat. Bagsak na ho yung mga muka-muka. Diba? So, di natin alam kung anong sakit niya. Pero, marami akong nalalaman na may mga sakit. Si Marcos Jr., diba? Si Marcos Jr. pumayat ng gusto yan. Kung masasabi natin talaga na critical ang kondisyon niya. Tapos marami pang kumalat na balita na nagsusuka na ng dugo. Excuse me sa mga kumakain na kesyo dumudumi ng dugo, ganon. So critical na, tapos may colostomy bag at sa totoo nga dapat isa rin natin na paulit-ulitin na pag-usapan yun kasi ang tagal na hong ni-request ng Korte Suprema na mag hair follicle drug test si Marcos Jr. at examine at ilabas yung medical exam sa kanya, yung medical niya, hanggang ngayon wala pa rin at kautusan po ng Supreme Court yun, dapat hindi yun binabali. Wala kasi kataas-taasang hukuman natin yan. So, yun. Yung sinabi ni BP Sara na masamang damo, matagal mamatay. Marami na, isa talagang kasabihan yan at kadalasan nangyayari. Hindi alam niyo sa totoo lang, may mga way ang ama, si ama, na pilit niya pa rin pinagbabago yung tao kahit na ito ay sobrang sama. 'Di ba? May mga ganyan talaga na sobrang sama mo, sobrang demonyo mo, sobrang hayop mo, sobrang sama mo sa kapwa mo, sa lahat ng bagay, ikaw ang pinakamasama. Pero bakit, 'di ba? Alam naman natin na isang ganyan niya lang, isang ganyan niya lang yung buhay natin. Wala na agad tayo. Talagang masasabi nating bigla tayo mawawala. Mawawala sa bigla, ba't dumidilaw yan? Bigla tayong mawawala sa sa mundo. Ewan ko ba't biglang dumilaw yun. Ayan. Bigla tayo, ba't gumanon? At ang malapit dito ngayon, yung grabe yung, nakita niyo yung picture ni, nakita niyo yung ginawa ni Ma'am Shitars habang namimigay ng bigas, no? Parang ang weird. Parang ang weird nung galawan niya. Alam mo yun, sobrang weird ng galawan niya kasi talagang, ewan ko kung sa edad niyang ganon, sobrang hyper niya. Pero nawiwirduhan ako kasi grabe yung bibig. Hindi ko alam kung may ganyan bang sakit. Kung sakit ba yan na yung parang nanggigigil ka, nang lilisik yung mata mo. Kasi kadalasan nakikita natin yan sa mga taong, yun nga, hindi ko naman sinasabing nagdodroga si Ma'am Shitars. Pero sinabi na rin yan ni Amy Marcos, diba? So, nang lilisik yung mata, pigang-piga yung panga. So, ang weirdo lang, no? Sobrang weirdo at medyo nakakahiya. Naghaharap ka sa tao na ganun ka. Pero ako ay nanaginip nga na sa totoo lang, etong dalawang mag-asawa, nahuling bumabatak, no? Nahuling bumabatak. Ang malupit pa dito, inalok pa siya. Ayan ang malupit dyan. Nahuling bumabatak, tapos inalok pa siya.
Ay, nako po talaga, nako po. Ewan ko na lang talaga ko. Ewan ko kung totoo yan, panaginip lamang yan. Wala naman yung katotohanan. Pero kung iisipin nyo, nakakatawa. Nahuli mo nang nagbumabatak yung mag-asawa, tapos inalo ka pa, oh, you try this? You try this? So good. So yung mga banateros, eto hindi pa to tapos tong vlog natin kasi ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo yung iba't iba pang magagandang tanawin dito sa Shanghai, dito sa China. So yun mga banateros, tara na. Okay na ba yan? Pwede na ba yung pormahan natin? Pwede na yan. Puta na, di ko naman kilala mga tao dito. Hindi ko naman makilala mga tao dito eh. So, labas na tayo. Ayan yung aming hotel. Uy. May ano rito, may naglilinis. So, labas na tayo. At, tawag dito, mag-ikot-ikot. May naantay ako si Banat Bay. Inaantay ko si Banat Bay. Kaso mukhang mamaya pagising nung hinayupak na yon. Kaya ako muna mag-ikot-ikot. Hindi naman siguro ako maliligaw, no? Mag-ano lang tayo, magdoble ingat. Ito ayoko, sa tutusin, ito yung ayoko sa ibang bansa. Yung mga hotel nila. Lalong-lalo dito sa lalong-lalo dito sa Shanghai. Na tawag dito. Marami daw mumu. Oo. pero sa totoo lang, ang daming rito, ang daming kupal na tawag dito, lalo na baka naikwento ko nga sa inyo, napainom kami kagabi. Ang daming kupal. Oo. Dinaig pa nila yung mga Pilipino, nakagano lagi yung mga kamay, oh. So, lakad-lakad lang tayo dito sa magkabilang way. Para lakad-lakad lang tayo dito para kahit paano na-exercise yung katawan natin kasi mayat-maya din yung mayat-maya din yung kain natin. So kahit paano makapag-exercise. At etong paglalakad nga ang natin. Pero tanda ko naman tanda ko na lang yung building. So isang straight lang siya. Isang straight para hindi tayo maligaw. Tandaan na lang natin yung tandaan na lang natin yung mga dinadaanan natin, no? Hinanap ako ng restaurant. Tingnan natin kung may makikita tayo, no? Kaya kung may makikita tayong ng mga tindahan dito. Okay ba yung mic? Diyan ko na lang nilagay yung mic kasi parang ang sagwa minsan pag hinahawakan pa Ayan, sarap dito, diba? Payapa. Kung ganito lang buhay sa Pinas, ewan ko na lang. Ang sarap talaga. Pero in fairness, may mga looban din dito, kagaya ng Pilipinas. May mga looban. Tingnan nyo yung linis, Tingnan nyo yung linis. Yan, sobrang linis. Sobrang payapa. Walang maingay na mga motor. Walang mga kupal. Walang mga adik. Kaya ang kalupit. So, pag medyo hindi tayo na-satisfy sa lakad papunta doon, balik tayo. Balik tayo dun sa dulo. Doon naman tayo sa kabila. Pero malamang sa malamang may mga makikita tayo dito. Hindi naman siguro tayo masisero, 'di ba? Hindi man tayo masisero dito. Lakad-lakad lang. Sarap kasi maglakad, malamig. Tapos habang naglalakad ka, ayoko talagang maglakad ng sobrang init. Pinagpapawisan yung ko, jingle bells ko. Oo. Ayoko maglakad ng mainit. Yung syempre mataba ako.
So yung habas, yung hita ko nagkakaskasan kaya humahapdi. So mahirap pag ganun. So medyo malayo na ako ah. Ang bilis ko kasi maglakad eh. Ewan ko ba, ba't ganito ako kabilis maglakad? Tingnan niyo yung mga mga bike ko. O, di ba? Kung dyan lang yan. Walang nagnanakaw dyan. O, ganun kalapit dyan. Walang nagnanakaw. Walang kumukuha. Sa Pilipinas, nako, inubos na ng mga adik yung mga hayop. Inubos na ng mga adik yan. So, lakad-lakad lang tayo dito. Yan, no? Ultimong gitna ng kalsada, linis. No? Alam nyo, kung nagawa nga ito ng China, kayang-kaya rin natin itong gawin. Sa totoo lang. So, akyat tayo dito. Akyat tayo sa... ito masarap na exercise. Diba? Bridge. Akyat tayo dito. Tandaan na lang natin yung ating dinadaanan para hindi tayo maligaw. Diba? Okay. Dito tayo sa taas. So, ganyan, no? Wow! Ang sarap tumambay. Sarap tumambay dito. Yung mga nakatambay, oh. Doon tayo galing. Maganda ata dito. So, ito, tambay muna tayo dito. Malipas oras, may mga nakatambay naman kaya tumambay na rin ako. Hiningal ako Ha? Hiningal ako dun sa Hiningal ako pag akyat. Yan ang masarap ko pag yan ang mahirap pag walang exercise. Puro lamon lang. No? Pero sa una lang naman to maya-maya wala na tong hingal ko. Kahit naman mag-basketball eh. Ang ganda rito guys oh. Ito napakasimple pero parang para sa akin gandang-ganda ako. Ayan o. Paikot yung kalsada. Ganyan doon. Tapos pag ganito rito. Yan. Ganyan kaganda ang rito. Mapayapa, di ba? So dito tayo nanggaling. Baba tayo rito. Punta tayo doon. Mukhang maayos dito eh. Yan. Mukhang maayos dito. Kaya tingin-tingin tayo dito. Tingin-tingin tayo dito kung ano yung makikita natin. Ikutin natin. Tatagos tayo doon sa kabila. Exercise na rin to. Paglakad-lakad. At naitutur ko na rin kayo. Diba? Naitutur ko na kayo. Nakapag-vlog pa ako. Kumita pa ako. Diba? Ang galing ng mindset. Naitur ko na kayo, nag-enjoy pa kayo sa panonood, tapos kumita pa ako. Diba? Kahit nasa bakasyon, dapat kumikita ng pera. Hindi po pwede yung hindi po pwede yung nakatenga. Diba? Kailangan tuloy-tuloy ang income sa dami. Sa mahal ng bilihin ngayon. Ano naman to? Ito mga pagkain. Kaso. Ito mga pagkain guys. Karne. Hindi ko alam kung ano to eh. May noodles. Marami to 13. Kaso mamaya baka ma-scam na naman ako eh. Ito yung masarap dyan oh. Ito rin yung gusto kong matikman dito eh. Itong ganito. Hipon. Masarap to. Yung mga banateros. Dito tayo. Dito tayo sa Hanap pa tayo ng iba. Ikot lang tayo guys. Tapos
Kung may makakainan, kain. Para makaano tayo. Kung ano yung mga makakainan. Mukhang tagus naman to dun sa kabila eh. Mukhang tatagos naman to dun sa kabila. Kaya lakad-lakad lang tayo. Hoy, shoutout nga pala dyan sa ano sa Alegre, Junior and Senior. Yan. At syempre, sa aking Junakis. Oo. Nak, ingatan mo yung regalo ko sa'yo ha. Ang laki ng na-scam sa akin dun. Ay naku, hindi ako makamove on talaga dun sa nangyari kahapon. Wisit na yan. Hindi ko alam yung 50-50 na yan na tinuturo nung babae. Sa bawat inilalagay pala 50. So halimbawa ang 100 yung nailagay dun sa bracelet na yon, 100 na palamuti. So 50 times 100, di ba? So grabe. Kaya hindi ko akalain na ganun eh. So dito naman tayo. So mas okay dito Okay tayo guys, tawid. Okay dito Ito yung likod nung ano namin hotel. Yung hotel namin yun. So dito kami. Okay dito So ito pala yung mga restaurant na masasarap may ingay lang talaga sila pero goods naman. So diba? Yan. Believe ako dito kasi kahit matatanda na, ang lalakas pa rin nila. Ang lalakas nila. Yan Mga kakainan pala dito Dito ko pala yayayain si Bay. Diba? Yayayain ko dito si Bay. Ito yung hinahanap di Bay Yung mga exotic. Ganda naman ate Ate, ikaw na lang kung pwede kong maging forever. Ganda ni ate, di ba? Yan Ganda ni ate. Parang naamoy ko na dito ata yung aking forever. Wow, forever. Saya. Ayan na, ang lamig na. Tagos tayo dito kasi baka maligaw tayo Huwag naligaw, di balik lang tayo doon sa dinaanan natin kanina. Pero dito na tayo. Yan, sa gilid. Tagos na siguro yan doon sa hotel namin. Ayaw nga. Tagos na nga. So, lakad-lakad lang tayo dito. Ang daming fresh Yung mga mga buhay pa. Mga buhay pa na na isda. Oo. Amoy lang talaga dito, mga banateros. Amoy impacto. Amoy alam mo yung nakapasok na kayo ng CR na nagminagyosi. Papasok na kayo ng CR na may nagyosi. Ganun yung amoy dito. Iba. Nakaiba. Tsaka kapag nakadikit mo na yung mga tao dito, amoy na amoy mo yung kimchi, ganun sila lahat. Magkakaiba yung amoy nila. Diba? Sarap sa pakiramdam. Tayo. Nakagala-gala. Sarap. Wala na hingal ko. Okay na. So, ganun lang. Lakad-lakad lang. So, sana hindi ako naligaw. Mukhang, ito yung daanan kanina. Okay. Oo.
Ito yung Tagus. So parang squatter area to. Itong dinaanan ko. Pero linis at ang ganda na squatter area nito. Oh. Vegetable. Puro bentahan pala to ng parang palengke pala to nila dito. Isda. May mga isda. Tsaka gulay. So yun guys, kasama ko na si Bay. At tatry namin tong bike. Yung malaki-laki naman sa akin ha. Baka hindi ako kayanin. Ito, mas okay yata itong dilaw, Bay. Feeling ko lang mas okay itong dilaw kesa sa blue. Pag-aso mo, pare-parehas naman lahat. Pero makapal yung puwetan nito eh. Bagay na bagay sa puwet ko eh. So, sama ko si Bay. Titingnan namin, try namin kung kung kaya namin etong bike. So, dito sa China. Grabe guys, oh. Alam mo ba sa sobrang advance ng technology rito sa China? Yung Xiaomi na cellphone, dito sa sakyan na. Ayan, oh. Oh, di ba? Ayan, oh. Xiaomi. Oh, di ba? Ayan, oh. Xiaomi po yan. Pero dito sa sakyan na, ang ganda, oh. Ganda. Diba? Ganon kalupit. Oh. Ito yung hayaw. Hindi daw mabayaran yung bike. Oh, dito tayo, ganyan tayo dyan. Diyan ako dumaan kanina. Tapos gaganon tayo. So yan, wait, Banat Bay, kamusta ang tulog mo? Ha? Masarap. Sana all masarap tulog. Bagay ako, masarap tulog ko. Partida, hindi pa ako uminom ng nung patulog. Bagsak agad ako pag uwi ko eh. Ay di pala, nag-edit pa pala ako. Umabot pa ng hanggang alas 6. Hanggang alas 6 ba? Hindi, siguro mga 5, gano'n. Dito tayo. Dadaling ko to si Bay. Sabi ko siya yung mga ganong kainan yung hinahanap nito eh. Dito lang pala malapit sa amin. Ay, mali yata. Mali yata itong dinaanan ko. Doon pa ata sa kabila. Wait lang. Tignan ko. Ito ba yun? Oh, ito nga yun. Tara. Ito nga yun. Hindi ko kasi napansin yung university. Doon ba talaga yun o doon? Doon ba talaga yun o doon sa kabila? Bagay. No, siya naman yung paglalakarin ko. Ako lagi pinaglalakad dito eh. So yun mga banateros, pupunta kami ng Mula. ng mall. Oo. Parang hindi tawag dito. Ano yung sinabi mo kanina? Isa sa mga dahilan ng pagyaman ng China ay ang gasolina. Totoo naman. Kasi halos lahat electric eh. Kaso pag ganito naman sa Pilipinas tapos ganyan kagarapal sa pera ang Meralco, wala din. Mawawala nga gas. Kakagatin naman tayo sa gasolina. Sa kuryente. Yan ang masaklap dyan. Kaya talaga dapat, alam nyo, isa sa mga dito, sa nakikita ko, baka dahil din sa solar panel, kung hindi ako nagkakamali, dahilan ng isa sa pagyaman ng China. Tsaka napanood nyo ba yung video? Yung desierto nilagyan ng ginawang himala ng China, yung desierto. Paano ginawang himala? Kasi doon sila naglagay ng solar panel. Doon sila naglagay ng solar panel. Nagbo-vlog. Ang kinaganda doon, to naman to nagdi-distract, nagbo-vlog yung tao, naghahanap buhay eh. Ang kinaganda doon, yung desierto, tinubuan ng mga halaman. No? Kasi nung unang ginawa nila, so gumagastos sila ng milyon sa kakalinis kasi desierto eh. Nililinis yung solar panel. So gumagastos sila ng pera sa tagalinis. Ang ginawa nila,
naglagay sila ng mga mismong hose or tubig doon sa disyerto na mag-i-spray doon sa mga solar panel para matanggal yung dumi. Hindi nila alam na magkakaroon ng himala. Sa sobrang daming tubig na ibinubuhos doon, araw-araw na nililinis yung mga solar panel. Buta na, tinubuan ng halaman. Ngayon, nagka-problema sila. Nagka-problema sila dahil mas lalo silang napagastos sa maintenance sa mga tao na tigatabas ng damo. Pero ang ginaganda, dahil matalino ang pamunuan ng China, naglagay sila ng mga hayop doon sa disyerto at yan ay mga kambing. So double purpose ang nangyari, 'di ba? Nagkaroon ng mga hayop, ang dilim. Nagkaroon ng hayop doon sa disyerto na kinakain yung mga damo. Hindi na sila nagbabayad sa mga tao para magtabas ng damo. Double purpose, nandun din yung parang naging farm na rin. Ayun ang kinaganda. Alam nyo, sa tutusin lang kayang-kaya naman gawin sa Pilipinas din yan. Kaya lang, kupal. Maraming kupal. Dahil sa pera, gusto nila saan sila lang ang kumita. Sila lang ang yumaman. Dahil gahaman yung leader Diba? So kung talagang na-maintain lang ang pamumuno ng Duterte, baka hindi na tayo third world country. Baka kahit papano umuusad-usad na rin tayo. Visit na to. Hindi, totoo yun. Talaga, nung napanood ko nga yun ng mga ako, doon ko napanood yung kay He Magkano. Ayan kay He Magkano. No? Naman yun. Page yun, i-type mo, He Magkano. Ito tayo galing. Kumahan tayong tunnel. Ayun, kita mo. Oo nga, tubig pala yung dinaanan namin. Sa ilalim pala kami ng dagat ba yun, tabang? Hindi mo rin. Alat, no? Oo. Tanginang yun. Kaya pala dilim, dumaan kami sa tunnel. Yung itaas pala ng tubig. Ito, tubig din to. Ay, hindi. Kala ko tunnel din. Oo nga, tunnel din na naman. Tunnel na naman. Ay, maikli lang. Maikli lang. So, grabe, no? Kaya sana, dumilim mo. River, hindi siya dagat. River. River lang. Okay. That's the river out found on. The reason found. Yeah, we will. Late ko lang nalaman na galing pala sa Biblia yun, yung kantang yun. Yung kanta na yun, yung kinakanta ko. And the river goes Babylon. Ganun. Hindi ko lang magkabisado pero galing pala sa Biblia. Kaya sana, yung Meralco, wag nyo nang tuldukan yung about dun sa solar panel. Sana kapag yung solar na yan talagang lumawak yan sa bansa natin, naging yan, baka dyan isa pa yan sa ikaangat ng bansang Pilipinas. Kaya pala pinag-iinitan din si Leandro. Kasi isa rin sa ano ba siya? Siya ba yung CEO? Bago na namang. Ayun yung ayun yung dalawang senior citizen na binugbog ng rugby boy. Naka-vlog na yan sa akin. Gina, mag-vlog ka na. Wow! Nandito kami sa mall. Tingin tayo Louis Vuitton. Louis Vuitton. Hanggang tingin lang. Hanggang tingin-tingin lang muna kami. Sana yun pwede rito mag-vlog. Gondo. Gandang mall naman ito. Grabe. Sarap. Wala naman ako mabibili dito, boss bay. Wala akong mabibili dito. Parang lahat ng paninda rito mamahalin. Lahat ng rito parang expensive. Pero kakain daw kami. Di ko alam kung saan kakain. Marami na namang iiyak ng mga basher nito. Sasabihin, sa mamahaling mall pa kayo kumain. Paldo na naman. Kung inang yan, paano kami makakakuha? May nag-comment paldo daw tayo sa malay-maleta. Pera. Tayo na binabanatan namin si Marcos Ano yung tropa ba namin para makinabang kami ng
ninakaw nila. Sira ulo ba kayo? Huwag isip-isip kayo, ha? Oo, huwag laging tanga. Hindi na araw-araw yan. Hindi porket libre. Ako ng medyas sa Louis Vuitton. Wow! Iyabang, ha? Bulag eh. Ha? Kulay yung medyas na dala ko. Bibili ka lang ng medyas? Sa Louis Vuitton. O, tara na. Brief sa Dior. Wow, sa Dior. Tayo na. Iyabang mo na naman, ha? Oo. Marami na naman. Francis Leo, ikaw ba yan? Francis Leo Marcos, ikaw ba yan? Ito ay ganda nito. Mukhang maganda damit dyan, bay. Yan, oh. Sa ano ba yan? Saint Laurent. Ay, oo, okay. Kaso, ang ganda rin ng presyo niyan. Ay, mga elegante yung damit. Tayo. So yung mga manateros, ang kulit nito. Ayaw kaming tantanan. Ayaw kaming tantanan ni Kuya. Nakita na ano. Nibenta kami ng relo. No. Ha? Ito pala. Oh. Oh. Ano yan? Power bank? Ganda. Oh. Gandang power bank. Oh. Triple C. Maliit lang siya, no? Ito ating katulad na sa'yo, eh. Saan? Ito, blower ba yun? Magkano to? Hindi, pang ano yan. Panlinis yan. Ha? Ito yung electric fan. Oo. Ito yung malapad, eh. Ganun, no? Magkano iPhone dito? Ayaw kang tantanan, bay. Ayaw tantanan si bay, eh. Hina. Ito, malakas, oh. Kaso doon, marami pa ata doon, eh. Dito sa loob. Copy market. I said no. Copy a warehouse. Warehouse. Copy a warehouse. Ay, okay. Ha? Oh, ganda. Nga. Oh, ganda tayo, no? Gano to? 2XL, malalaki ba yun? Tingin tayo dito. Big size? You have a big size. 2XL is maximum 2XL. 3. No? Yeah. Hey, how much this? Wait. 199. 199. Yeah. Okay. Good cotton. So yun. Saan na yung makulit na yun? Buti na wala na. Ang kulit. Naiinis. Naiinis na. Ako yung naiinis, hindi si Bay, eh. Sabi ko, ako yung naiinis dun sa makulit, hindi ikaw. Ako yung napipikon, eh. Pikunin pa naman ako sa ganun. 100 ano daw? 100? Mura na ba yun? Sa ganito? Depende sa quality. Ito. Huwag mo nga ano yun yung brand. Tingnan mo yung quality. Ito, no? Ganda, no? Pero makapal na konti to. Cotton na makapal. Oo, ano? Maganda ba to? Yung patay dito. Tara. So, libot-libot lang kami. Ha? Maleta nga. Gago, baka may laman yan. Ito maleta, oh. Ay, salamat na wala na yung makulit. Nawala na din yung makulit, no? Ha? Ano yan? Mga fake? Pero maganda siya. Oh. No, you can look. It's no problem. No photo.
No photo. Okay. No photo daw, edi not buy. Ganon kadali. No photo, not buy. Okay, bawal. Ngayon pala. Okay. Ray-Ban tayo. Nasaan na yung ano? Ito, yan. Yan, Ray-Ban. Ito. Tingnan natin guys kung bagay sa atin to. Bagay ito. Uy! Shit! Are you there? Are you Arnold Schwarzeneggers? Ganda nito oh. Pwede na to, di ba? Bye. Okay ba? Ito ba yun? Ha? Madilim mo, madilim. Madilim nga to. Ang galing talaga ni Bay. Pagdating dito eksperto si Bay. Madilim. Yun na yung mga maliliwanag. Sa inyo maliliwanag? Sa inyo maliliwanag? Para hindi kita ang eye bag natin kasi eye bagin tayo eh. No? Ito, para hindi makita yung eye bag natin. Hanap tayo ng maganda-ganda. Ito, ay madilim din to eh. Ayan o. Para akong bodyguard eh. Para akong bodyguard. Madilim din siya eh. Ay, madilim din. Pero okay sana eh, no? Madilim. Madilim ka. Saan ka galing nga dito? Madilim. Ano tayo na medyo maliwanag. Yung clear lang siya, clear. Ikaw? Yeah. Ha? Ha? Bakit? Ha? Demanding. Ayaw nga, no? Ito. Mga demanding yung tao dito, yun, no? Ay, kapital. Taka na, nagtatay na ako sa kakape. Dito ka nagkakape? Saan kita hanapin? Diyan, no? Sige, tingin-tingin ako dito. Tingin tayo dito ng damit. Yun mga banateros at eto na, pauwi na kami. Sobrang pagod, ang sakit sa paa. Pero okay naman kasi enjoy. Tsaka nakakatuwa yung nakakatuwa yung experience ngayong araw na to. Kung saan kami napadpad, saan kami na nagsusuksok dalawa. Tapos, alam mo yun, ako tamang hinala. Kasi, syempre, mahilig din ako manood ng mga movie. Tsaka syempre, baka mamaya talaga magkatotoo. Alam nyo, minsan dinadala kami sa liblib. Baka mamaya, may hold up ba dito? Wala. Walang hold up dito. Wala bang ganito rito? Hira. Sa gabi. Grabe. Laki mo niya, hold upin ka. Hindi, talagang sobra akong nag-enjoy ngayon kasi kung sa atin, makukulit yung ibang tao kapag bumibili ka. Dito sobra. Kasi 'di ba kadalasan sa atin kapag dadaan tayo na all home ng mga mall, tatawagin tayo, tawag lang. Dito hihilahin ka. Grabe no, grabe yung nila. Grabe yung kanilang dito. Grabe yung matindi yung kanilang Perseverance. anong tawag? Perseverance. In Tagalog. Sorry, I don't speak so much. Wow, you don't speak so much Tagalog. Why? You are foreigner. Foreigners. Uy, foreigners. You're foreigners. Porsigido. Yun. Yan naman pala eh. Sus. So ngayon, naiuwi na kami ng hotel, magpapahinga, malilego kasi amoy sibuyas na ako. Ikaw lang. At yung kasama ko, amoy senior citizen. Amoy Christian Dior. Ano? Christian Dior. Wow, naka-Christian Dior ka? Ba, siyempre Oo. Ano ka? When you say perfume, I'm wearing. It's not you're spraying.
I'm wearing Christian Dior. When you say I'm wearing Christian Dior, your perfume is Christian Dior. Wow, English pa. Learn from the expert. Uy, expert. Learn from the social climber. Uy, social climber. Bigla lagi social climber. Napapatingin tuloy yung driver namin dito, guys. Akala niya siya pinagtitripan eh. So ngayon, grabe dito. At ulitin ko, sobrang ganda dito sa Shanghai. Saan ba tayo sa susunod pagtapos nito? Sa Ubod. Sa saan nga? Ubod. Anong ubod? Ubod ng... Ito, Shanghai. Oh. Doon Ubod. Parang hype ka. Shanghai. Lumpia, Shanghai, tsaka ubod, hype ka. Hindi, saan nga tayo? Hong Kong na tayo, sunod nito. Beijing. Sa Beijing. Sa Beijing, China kami next. Maraming bayad. No, bakit? Bakit? Beijing. Beijing! Doon na kami next. Galing kami Guangzhou. Guangzhou and ngayon dito naman kami Shanghai, tapos sa susunod ay Beijing. Maraming best friend pala doon si Sir Jack, no, sa Beijing. Kasi maraming Beijing. So yung mga banateros, hanggang dito na lang siguro yung video natin at mababa na rin naman to. Pang-upload bukas at abangan nyo pa po yung iba pa namin mga upload ng buong Banateros Brothers. Si Banat ba, huwag nyo nang supportahan nyo, masyado nang sikat yun eh. Kami naman, yan, kami nila RJ, yan, kasi kung wala kaming mga views eh. Yabang nyo, mga bandateros. Ang yabang nyo. Ano pala masasabi mo doon? May ano na naman tayo, may bagong issue. Ano? Ano daw, Yabang nyo, mga bandateros. ano daw, tawag dito, pera daw ng taong bayan tong ginastos natin dito. Pera ng taong bayan. Sa mali-malitang pera. Akala siguro tropa natin si ano eh. Akala siguro tropa natin si BBM eh. Pera ng taong bayan. Wala namang official sa atin. Paldo daw tayo, paldo. Paano tayo magiging paldo eh? Hindi naman natin tropa si BBM at si Romualdez, binabanatan natin, di ba? Tama, correct. Wala ka sabihin sa baser? Baser? Wala kwenta yun. Hindi na dapat pinapasin nga mga yun. Mga patay gutom yun na yun. Uy, grabe siya, patay gutom. So yung mga banateros, no? At grabe, sobrang enjoy at lubos ulit akong nagpapasalamat sa taong dahilan kung bakit kami nandito lahat ngayon. So thank you po talaga. Sa tutuusin lang sobrang sarap sa pakiramdam at hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-imagine na isa ako sa tawag dito sa maswerteng tao na nakasama dito sa lugar na to. Experience to. Dati pangarap ko lang to panaginip. Ngayon nagkakatotoo. Nagkakatotoo din pala ang panaginip. Aba, napanaginipan ko na mamamatay na si Tutot. Kilala mo si Tutot? Yung asawa nung naghagis ng bigas kasama ni Isko. yung gigil na gigil paghagis ng bigas, ganun no. Ganun ihampas niya yung bigas dun sa tao. Hindi mo kilala. Sila kilala nila yung mga nanonood dyan. So yun, ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros